Hi guys, isang panibagong araw sa inyo mga kaisla. Yung saso natin na itlog na pisana, so nilagay natin sa native na manok na pinalimliman natin, yung nagpisana. So kailangan nating magawan siya ng ilaw. Kukunin natin, ita-transfer natin siya sa ilaw na lang kasi may isa tayong saso na mahina, at para hindi rin mamatay lahat. Kasi ganun talaga, pag ganun hindi mo ma-transfer agad, pwedeng mamatay sila. Kaya gagawa tayo ng paglilipatan sa kanila. Okay, pwede natin ilipat sa dalawa, tatlo, apat. So may 6 sana tayong mga sisiw mga kaisla, kaso namatay na yung 2. Kaya sinikap natin mailipat sila sa ilaw na lang kasi hindi sila nalilimliman ng maayos nung inahing manok. Kaya mas maganda yung ilaw na lang. At the same time makakakain din sila kahit gabi. So ayun guys, may isa na naman tayong malapit na mamatay. So ito, hindi na talaga ito magsusurvive. Nagigingalo na siya. So meron na lang tayong 3 na sisiw. Pwedeng lumaki pa. Yun guys, magandang araw sa inyo mga kaisla. Kalipas ng 1 buwan, ito na yung ating saso chicken. Yung natira doon sa nanay niya, ito yung maliit. At ito yung malaking sisiw. Ito yung ano natin sa ilaw. Yan, tignan mo. Ganyan yung pure na saso mga kaisla. Itong sa kaliwa ko, yan yung maliit. Yan yung may cross na siya sa native. Yan yung naiwan doon sa nanay. Tapos ito, yung malaki, yan yung pure na walang halo talaga. So yan yung pagkakaiba nila. Ganyan kalaki ang saso chicken. So ayun guys, kung gusto mo rin talagang mag-breed o magparami ng manok, kailangan mo rin talagang ilawan sila, lalo na yung mga tipong hindi naglilimlim yung mga manok nyo na inahin, tapos inaano nyo sa native. Mas maganda talaga ilawan nyo na lang, kasi madalas talaga pag kasama niya yung nanay niya na nanay-nanayan niyang native na manok, kadalasan nun mauubos yun eh. Kaya mas maganda ay ilawan nyo na lang. Tapos mabilis silang lumaki kasi nakakakain sila, napapakain mo sila kahit gabi. So ito yung 3 natin, 1 lang yung babae, 2 yung lalaki. So ayan, sambuan mga kaisla, sambuan yan, ganyan kalaki yung saso chicken natin. So yung mapapansin nyo pag may halo ang sasong chicken nyo, o kaya anong lahi ng manok nyo, halimbawa Rhode Island, mapapansin nyo iba kasi talaga yung may halo. Sa paa pa lang makikita nyo, sa paa medyo maliit. Tapos kung halimbawa meron kayong nagbe-breed sa inyo, mapapansin nyo iba yung kulay din ng sisiw nya. Medyo light siya, medyo madilaw-dilaw. Yung saso dark siya na dilaw tsaka brown, nagba-brown. So yun yung talagang pure.
Kasi saka sa paa talaga, mapapansin nyo sa paa. Saka bilugin siya. Kumpara doon sa may native na medyo patulis yung banda dito sa pitan niya. Medyo patulis yun. So ayun mga kaisla, sana so na-enjoy nyo yung video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video po.